Ang sabi ng Panginoon ay dapat nating tulungan ang mga taong nangangailangan. Hindi lang naman tulong pinansyal ang kailangan ng isang tao dahil kailangan din ng iba na makaramdam ng pagmamahal. Hindi mo kailangan ng pera, kahit na piso, upang iparamdam ang bagay na ito sa iyong kapwa. Ikaw, dinadamayan ka ba ng pamilya mo kapag may mabigat kang problema? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki sa tabing kalsada ang binatang si Jericho. Simula nang palayasin siya ng mag-asawa na kinilala niyang mga magulang. Inampon kasi siya ng mga ito dahil sa pag-aakala na hindi na sila bibiyayaan ng anak. Ngunit nang mabuntis ang babae, ay walang awa siyang ipinagtabuyan ng mag-asawa. Noong 6 na taong gulang pa lamang siya, ay natutunan na niya ang panlilimos upang may makain siya sa pang-araw-araw. Kaya ngayong binata na ang lalaki, ay naisip niya na magtrabaho na lamang dahil kung ano-anong bagay ang kanyang naririnig sa mga taong dumadaan. Wala ka namang kapansanan, kaya bakit kita tutulungan? Ang lakas ng katawan mo para manghingi sa mga tao. Bakit hindi ka magtrabaho? Siguro, magnanakaw yan. Huwag kayong lumapit sa kanya dahil masamang tao yan. Ito ang mga bagay na naririnig ni Jericho sa mga tao tuwing siya ay naglalakad sa daan. Palagi na lamang siyang hinusgahan nang dahil sa kanyang maduming kasuotan at palagi din siyang iniiwasan nang dahil sa kanyang mabahong amoy. Ganito ba talaga ang tingin niyo sa akin? Isang magnanakaw? Nang dahil ba sa marumi ako at walang kakayanan sa buhay na tulad ng isang mayaman? Malungkot na tanong ni Jericho sa kanyang isipan. Kaya simula noon ay namumulot na lamang siya ng basura at kinokolekta niya ang mga bote upang ipagbenta. Sa paraang ito ay napapakain niya ang kanyang sarili at naiiwasan niya ang makaramdam ng gutom. Hindi niya gusto ang magnakaw at gumawa ng masamang bagay para lamang makatikim ng kaunting ginhawa sa buhay. Isang araw ay pinagmamasdan ng binata ang isang mag-asawa kasama ang mga anak nito. Ang sarap siguro sa pakiramdam kapag may magulang ka na nag-aalaga sa'yo. Sino kaya ang tunay kong nanay at tatay? Tanong ni Jericho sa kanyang sarili. Palagi itong naiinggit sa ibang tao, nakapiling pa ang kanilang mga magulang. Kahit kailan kasi ay hindi siya nakaramdam ng pagmamahal at ito lamang ang kanyang gusto na maramdaman. Ano kaya ang pakiramdam ng may nanay at tatay? Siguro, sobrang saya. Siguro, sobrang sarap. Nakangiting sabi ni Jericho habang pinagmamasdan ang isang masayang pamilya. Ngunit maya-maya lamang ay agad siyang napatayo sa kanyang kinauupuan. Naalala ng binata na kailangan nga pala niyang mamulot ng basura upang may makain siya mamayang hapunan. Kahit madumi at mabaho ang napili niyang trabaho, ay wala namang problema sa kanya ang bagay na to. Ang mahalaga ay hindi siya gumagawa ng masama at wala siyang ibang natatapakang tao. Pagkatapos niyang mamulot ng mga basura ay agad siyang dumiretso sa tindahan ng lugaw. Aling Perla, pabili nga po ako ng 10 pisong lugaw, sabi ni Jericho. Agad itong naubos ng binata at aalis na sana siya nang bigla siyang tawagin ng matandang babae. Anak, gusto mo pa ba ng lugaw? Tanong ni Aling Perla. Naku, wala na po ako natitirang ekstrang pera. Nagtitipid po kasi ako para makakain kinabukasan. Nakangiting sagot ng lalaki. Hindi anak, libre lang naman. Alam ko naman na hindi pa sapat sa iyo ang kinain mo. Marami pa namang natira dahil matumal ngayong araw ang aking benta. Sagot ng matanda. Nang dahil doon ay muling umupo si Jericho at humingi pa ito ng lugaw. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam niya na tawagin siyang anak ni Aling Perla at ang simpleng pagbibigay ng lugaw ay nalaman niya ang pakiramdam ng pagmamahal ng isang magulang. Ganito ba ang pakiramdam ng pag-aalaga ng isang ina? Yung inaalala ka niya kung busog na ba ang iyong tiyan? Masayang sabi ni Jericho sa kanyang sarili. Habang kumakain si Jericho ay hindi maalis ang tingin niya kay Aling Perla. Sobrang saya nito nang makaramdam siya ng pagmamahal mula sa ibang tao. Anak, okay ka lang ba?
Kanina ka pang nakatingin sa akin. Nagtatakang tanong ng matanda. Okay lang po ako, Aling Perla. Masaya lang po ako na naramdaman ko ang pagmamahal. Masayang sagot ng binata. Nang dahil doon ay napangiti ang matanda nang dahil sa kanyang sinabi. Alam mo ba, wala na ang aking asawa at ang aking mga anak ay may sarili ng pamilya. Gusto mo bang magtrabaho dito sa akin at dito na lang tumira? Tanong ni Aling Perla. Nagulat naman si Jericho sa kanyang narinig dahil ito na ang pagkakataon upang magbago ang kanyang buhay. Sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo? Hindi po ba kayo natatakot sa akin? Ang tingin po kasi ng ibang tao sa akin ay madumi at isang magnanakaw. Malungkot na tanong ng binata. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Parehas lang naman tayong tao. Matanda na ako anak at kailangan ko na ng katulong sa buhay. Nakangiting sagot ni Aling Perla. Simula noon ay nagtatrabaho na si Jericho bilang isang tagapaghugas ng pinggan. Hindi na rin siya nakakaranas na magutom dahil palaging may tirang lugaw. Nagbubukas si Aling Perla ng kanyang tindahan simula Lunes hanggang Sabado. Kaya tuwing Linggo ay libre ang oras ng binata upang mamulot ng mga basura. Wala talaga siyang balak na sayangan ng oras para kumita ng pera. Tingnan mo si Jericho, namumulot pa rin ng basura kahit inampo na siya ni Aling Perla. Tao nga naman, makaranas lang ng kaunting yaman, inaagawan pa ang iba. Sabi ng isang matandang babae. Narinig naman ng binata ang sinabi nito, kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Gusto ko lang naman po na kumita ng pera dahil gusto ko po na makabili ng bagong damit. Wala naman po sigurong masama sa aking ginagawa. Malungkot na sabi ni Jericho. Kinakausap ba kita? Umalis ka nga sa harapan ko dahil ang baho-baho mo. Inis na sagot ni Aling Veronica. Hindi na lamang nakipagtalo ang binata dahil wala namang mangyayaring maganda kung pansinin niya pa ang mga taong humuhusga sa kanyang buhay. Bakit ganun? Kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila, ay patuloy ka pa din nilang pagsasalitaan ng masama. Simple lang naman ang aking pangarap, ang makakain at ang makabili ng bagong damit. Malungkot na sabi ni Jericho. Ngunit habang siya ay naglalakad papalayo, ay hindi niya namalayan na nakapunta na pala siya sa isang tulay. Nakakaunti lamang ang dumadaang tao. Nakita niya ang isang sasakyan na nakaparada doon at biglang lumabas ang isang matandang lalaki. Nakita niya ang matanda na nakatingin sa kalaliman ng ilog na para bang titig na titig ito. Ano kaya ang ginagawa niya roon? At bakit dito pa niya napiling pumunta? Nagtatakang tanong ng binata. Ngunit biglang napatakbo si Jericho nang makita nito ang matanda na sumampa sa gilid ng tulay. Malapit na itong makatalon sa malalim na ilog at mabuti na lamang ay napigilan ito ng binata. Tay, ano pong pumasok sa isipan nyo para gawin ang bagay na yan? Tingin ko naman po sa inyo ay mayaman kayo dahil may sarili kayong sasakyan. Nag-aalalang tanong ni Jericho. Sino ka ba at ano ang karapatan mo na pigilan ako sa aking gagawin? Galit na tanong ng matanda. Ako po si Jericho at isa po akong basurero. Baka naman pwede po natin pag-usapan ng bagay na to. Hindi po maganda ang inyong gagawin. Sagot ng binata. Saglit ay umupo sila sa gilid ng tulay. Nagkwento ang matanda tungkol sa kanyang buhay at sinabi rin nito ang dahilan kung bakit niya naisipan na tapusin ang sariling buhay. Matagal ko nang tinitiis ang aking nararamdaman at hindi ako patahimikin ng aking isipan. Matagal na akong nangungulila sa aking anak at patuloy akong umaasa na buhay pa siya. Kwento ng matanda. Ano po ba ang nangyari sa anak nyo? May masama po ba kayong nagawa? Tanong ni Jericho. Masaya kaming nagmamahalan ng aking nobya. Ngunit tutol ang aking mga magulang sa aming pagmamahalan. Kaya naglayas ako sa amin upang mamuhay ng kamilang dalawa at nagbunga ang aming pagmamahalan ng isang sanggol. Sagot na matanda. Yun naman po pala. Pero di ba lumayo na po kayo? Ano po ang nangyari sa inyong anak? Muling tanong ni Jericho. Nalaman ng aking mga magulang kung saan kami nakatira.
at kinuha nila ang aming anak. Pati ang aking nobya ay inilayo nila sa akin at simula noon ay hindi ko na sila nakita pa. Araw-araw ko na lang iniisip ang bagay na yan hanggang sa tumanda na ako. Pero ito ako ngayon, nawawala na ng pag-asa na muli kong makakita ang aking anak at nobya. Wala na sigurong saysay ang aking buhay sa mundong ito. Napakawala kong kwentang ama, sabi ng matanda. Nalaman din ni Jericho na malayo pa ang pinanggalingan nito. Kaya sinabihan niya ang matanda na magpahinga na lamang muna. Ako nga pala si Benjo at maraming salamat dahil pinigilan mo ako sa aking gagawin. Nabawasan din ang sama ng aking loob nang dahil sa'yo. Pakilala ng matanda. Ngunit nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kwintas na suot ng binata. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Gulat na tanong ni Benjo. Ah, ito po ba? Simula sanggol pa lamang daw po ako ay suot ko na to. Matagal ko na po itong iniingatan at mahalaga po sa akin ang bagay na to. Sagot ni Jericho. Bigla na lamang siyang niyakap ng matanda dahil ang kwintas na ito ay ang kwintas ng kanyang nobya na isinuot nila sa kanilang anak. Ilang taon ka na ba, Jericho? At kasama mo ba ang iyong ama't ina? Tanong ni Benjo. Ikwinento naman ng binata ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Ikwinento niya ang hirap na kanyang naranasan at sinabi din nito na hindi niya kilala ang kanyang tunay na mga magulang. Hindi kaya siya ang tunay kong anak? Magkaedad sila ni Rafael at kapareho ng kwintas niya, ang kwintas ng aking nobya na ibinigay namin sa aming anak. Naguguluhang tanong ni Benjo sa kanyang sarili. Pinasakay niya ang binata sa kanyang sasakyan at pumunta sila sa tindahan ni Aling Perla upang doon magpahinga. Gusto din makausap ni Benjo ang babae upang magsabi na baka pwede niyang hiramin si Jericho upang ipatest kung ito nga ang tunay niyang anak. Nay, nandito na po ako at may kasama po akong bisita. Pagtawag ni Jericho sa saradong tindahan. Pinagbuksan naman ni Aling Perla ng pintuan ng binata. Bakit naman ngayon ka lang umuwi? Kumain ka na ba? Tanong ng matanda. Ngunit gulat na gulat ang matandang lalaki nang makita si Aling Perla. Nagulat din naman ang matandang babae nang makita ang bisita na sinasabi ni Jericho. Tama ba ang nakikita ko? Ikaw ba yan, Perla? Tanong ni Benjo na agad bumuhos sa mga luha. Benjo, anong ginagawa mo dito? At paano mo ako nahanap? Tanong ni Aling Perla. Si Jericho naman ay naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi niya akalain na magkakilala ang dalawa. Ikaw ang nag-aalaga ngayon kay Jericho? Isinama niya akong dito at siya ang nagligtas sa aking buhay. At isa pa, siya ata ang ating anak. Jericho, ilabas mo ang iyong kwintas at ipakita mo sa kanya, sabi ni Benjo. Palagi kasing itinatago ng binata ang kanyang kwintas sa loob ng damit. Nagulat naman si Aling Perla nang makita ang kwintas na suot ng binata. Bumalik tuloy sa kanyang alaala ang lahat ng nakaraan nila ni Benjo. Jericho, siya si Perla, ang sinasabi ko na aking kasintahan. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, pero ang kwintas na yan ay ang kwintas na ibinigay namin sa aming anak bago ito kunin ng aking mga magulang. Umiiyak na sabi ng matandang lalaki. Napaluhod na lamang ang binata nang dahil sa kanyang narinig. Umaasa din si Jericho na ang dalawang nasa kanyang harapan ang kanyang tunay na mga magulang. Ikwinento ni Aling Perla kay Benjo na meron na siyang asawa, ngunit na mayapa na ito at ang kanyang mga anak naman ay may sarili ng mga buhay. Kinabukasan ay pinatest nila si Jericho kung ito nga ba ang kanilang tunay na anak at lumipas lamang ang sandali ay lumabas na ang resulta. Sabay na payakap ang dating magkasintahan kay Jericho dahil positibo nga na ito ang kanilang anak. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para muli tayong makita at ngayon ay muli na tayong magkakasama. Umiiyak na sabi ni Benjo. Hindi nila akalain na ganito ang mangyayari. Hindi nila akalain na sa ganitong paraan ay muli silang pagtatagpuin ng tadhana. Simula noon ay muli silang nabuo. Nagkaroon na muli ng magandang buhay si Jericho
at ang kanyang tunay na ina na si Aling Perla. Nangako si Benjo sa dalawa na hindi na niya hahayaan na mawala pa sa piling niya ang minamahal niyang asawa at anak. Babawi ako sa inyong dalawa, nakangiting sabi ng matandang lalaki. Simula noon ay naramdaman ni Jericho ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ito ang matagal na niyang pangarap at ngayon ay natupad na sa tulong ng Panginoon. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.